Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa kontrobersyang kinakaharap ni Representative Paulo Duterte at marami naman sa atin na nakapanood niyan sa mainstream media at social media. At ito ay patungkol dito sa isang insidente sa isang, sa tingin ko, bar. At nakita natin doon sa video na nagkaroon ng pagtatalo sa first impression natin ng video sa pagitan ni Representative Paulo Duterte at siguro yun yung may-ari ng establishment at hindi naman itinanggi ni Representative Paulo Duterte yung pangyayari na yon. That was around February yata, kung hindi ako nagkakamali dun sa pagkakadinig ko sa balita. At panahon ng eleksyon ngayon at sinabi naman ni Paulo Duterte at ni VP Sara Duterte na siyempre ginagamit yung issue na yon para siraan ang mga Duterte, ang kampanya nila sa nalalapit na midterm election. Well, kung ako ang tatanungin ninyo, nakabutas ng maganda-ganda ang administrasyon pagdating dito sa issue na to dahil alam naman, siyempre lulugar muna tayo sa lugar o utak politika. Utak politiko. Siyempre, na kapag ganito nga, malapit na ang eleksyon at ikaw ay kandidato at may mga sinusuportahan ang partido ninyo na mga kandidato, hindi ka dapat gumagawa ng mga ganong iskandalo. Iskandalo ng matatawag yon. At siyempre, palagian ko sinasabi na may mga politiko talaga na alam nyo na, medyo feeling entitled, At porke nasa poder ng kapangyarihan, pakiramdam nila ay lahat ay kayang-kaya na nila. So, hindi naman sigurado maitatanggi ni Representative Paulo Duterte na siya ay nasa mali sa pagkakataon na to. Dahil siyempre, anuman ang pinagtatalunan nila o naging mitya nung pananakit. Nakita naman natin, pananakit ni Representative Paulo Duterte dun sa pobreng kausap niya ay hindi sapat para ikaw ay manakit at ipamukha mo sa kanya ang iyong otoridad at ang iyong estado sa buhay, ang iyong pangalan. So, nung in-interview si Representative Paulo Duterte at hiningan siya ng komento tungkol dito sa issue na to, nasa dahig yata siya ngayon para bumisita kay former President Rodrigo Duterte, ay sinabi niya na ipinauubaya na niya sa mata ng publiko, sa mata ng kanyang mga botante sa Davao, ang pag-unawa dun sa sitwasyon na yon, kung siya ba ay karapat-dapat pa bang iboto. Siyempre, kaakibat na nun, kung pwede pa siyang pagkatiwalaan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, o kayo ang tatanungin ko, at first sight, yun ang nakita mo sa isang video na yon, yun ang nakita mong ginawa niya sa video na yon, pagkakatiwalaan mo ba siya? Di ba? Siyempre hindi na dahil doon pa lang sa eksena na yon ay matatawag na nating parang pang-aabuso na sa kapangyarihan.
yung ginawa niya. Alam ko may mga bodyguard siya ron, mga nakapaligid sa kanya, plus yung katotohanan na nasa Davao yung establishment at syempre ika nga pinupuon sila ron ang mga Duterte. Kaya itong pobreng well, sabi nila yung may-ari, negosyante ay hindi makapalag. Pero sigurado ko kung nagkataon na nag-iisa lang si Paulo Duterte noon at kinumprontan niya yung medyo malaki-laki rin yung tao na yon, sa tingin ko iba ang magiging sitwasyon. Hindi ho ba? Kasi siyempre, ang katapangan, nakakatapat din yan eh. Nagkakaroon din ng katapat yan. Kung nagkataon na katapat niya yun, baka iba ang naging kwento. Pero buti na lang at ganun lang yun at hindi na ika nga lumala pa o lumala nga. Siyempre dahil maiksi lang yung video na yon. Ang isa pa nga napon ako, siyempre yung naglabas nung video na yon. Bilib din ako doon dahil siyempre hindi naman maglalakas loob yon kung walang nakapadrino sa likod nung taon na yon. At siyempre, saan pa ba manggagaling yung video na yon? Kundi siyempre doon din sa establishment na yon at nakasisiguro kung yung may-ari din ng nag-release nun. Siguro for protection na rin niya sa sarili niya kung sakasakali nga na at balikan siya ni Representative Paulo Duterte, meron siyang ebidensya na nagkaroon sila ng diskusyon na nagresulta sa pananakit ni Representative Paulo Duterte sa kanya. So, buti na rin na nailabas din yun. At sinabi ko na nakabutas ng maganda ang administrasyon laban sa mga Duterte. Ito na yun. Ito na yung isang magandang butas. Mai-exploit nila yung pangyayari na yon at syempre ididiin nila, yan ba ang pinagkakatiwalaan ninyo? Parang may mga katok sa ulo na sobra tapang dahil nasa posisyon o may posisyong pinanghahawakan. Ang pamilya, ang angkan ay kilala at maimpluwensya. Yan ba ang iboboto nyo? Siyempre, yan ang sasabihin ng administrasyon. So, sa pagkakataon na to, nagkamali si Paulo Duterte na gumalaw ng ganun sa oras na kung saan ay inuusig sila ng administrasyon at pilit pinababagsak. So, maling-mali siya ron. Again, mahihirapan ngayon si VP Sara na isalba yung kahihiyan na naidulot ng pangyayari na yun. Siguro makaapekto man yan. Makaapekto man konti lang. Pero ganun pa man, makakaapekto pa rin yan. Dahil syempre, marami tayong mga panatiko na sumusuporta pa rin kay Paulo Duterte at sa mga Duterte. Actually, hindi pa natin alam talaga ang buong pangyayari patungkol dun sa video na yun at kung bakit humantong dun sa senaryo na yun. Pero katulad yung sinabi ko kanina, anuman ang pinagmulan, hindi karapatan ng kahit na sino na basta-basta ka na lamang mananakit at kitang-kita naman dun sa video na hindi lumalaban yung tao. Pero patuloy pa rin sinasaktan ni Representative Duterte yung pobre. So, maling-mali. Sa tingin ko, dapat mag-isip din yung mga taga Davao. First district yata siya. Sa Davao tumatakbo. First district ng Davao ang kanyang baluarte. Mag-isip-isip din muna kayo. Kasi syempre, yung ganitong tao, bagamat Duterte siya,
eh, hindi dapat pamarisan yung mga ganung pag-uugali. Hindi ba dapat ang tapang inilalagay sa lugar? At kung ikaw ay isang public servant, dapat tagapagtanggol ka ng iyong mga constituent at hindi ikaw yung nananakit. Ano man ang dahilan, ano man. Kung sa polis nga hindi sila pwedeng manakit ng basta-basta. Maliban na lang kung malalagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan, pwede silang manakit para maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Pero ito, isang congressman, lawmaker siya, hindi siya yung nagpapatupad ng batas. Pero nananakit siya. So, alam niyo naman na mainit ako sa ganyan, yung mga nananakit. Ano man ang dahilan? Ano man ang dahilan? Siguro kung nakita natin doon sa video na nagpambuno sila, baka mabigyan natin ng magandang katwiran si Representative Paulo Duterte. Pero sa video nakita natin hindi lumalaban yung tao. Hindi lumalaban yung tao at patuloy pa rin niyang kinakayan-kayanan. Dapat yung tapang inilalagay sa lugar. Alam nyo, lahat ng bagay, pati ugali, may pinaggagamitan yan. Nagkataon yung tapang ni Representative Paulo Duterte, hindi niya nagamit sa tama. Alam nyo, pangit nga yung hindi ko lang alam kung totoo, pero meron akong nabasa dun sa patungkol sa kung paano nag-umpisa yun. Pangit So, pangit na sabihin ko pa rito dahil syempre hindi naman natin mapapatunayan kung ano talaga yung pinagmulan. Pero kayo na lang ang mag-search sa Facebook yon para malaman nyo kung ano yung binanggit doon. Pero katulad nung sinabi ko, hindi excuse yon para manakit ka ng tao. Hindi excuse. At kung ganito ang ugali ng ating mga politiko, kawawa ang Pilipino. Kawawa ang bayan. Noong ko pa sinasabi yan, talagang may mga tao, may mga politiko na pag nakahawak ng posisyon sa gobyerno, sa isip nila, kayang-kaya na nila lahat. Di ba? Lalo-lalo na kung ma-influensya sila. Kaya itong darating na eleksyon, pakaisipin po natin yung mga taong ibinoboto natin. Dahil tinitiyak ko sa inyo, hindi man lahat, pero karamihan sa kanila, ganyan ang pag-uugali. Ganyan ang pag-uugali. Hindi nila kayang lumaban ng mano-mano. Talagang permes pagka ng api ang mga yan. O di ba, may napapanood naman tayo sa TV. Mayor, Vice Mayor, nakikita sa CCTV, ginugulpe yung isang pobre, pero ang nakapalibot sa kanila, bodyguard pala ng opisyal ng gobyerno, hindi makakalaban yung pobre. Tapos may baril pa. So, kawawa. Kawawa tayong mga Pilipino. Pagka ganito ang mga uri ng tao o uri ng mga politiko na ating iboboto. Sorry, sad to say, pero kahit Duterte siya, doon pa lang sa video na yun, masasabi kong maling-mali na siya. Hindi ba? Hindi naman natin pwedeng ipagtanggol yung isang tao na nananakit. Kaya, asahan po natin na mas lalong gagatungan pa ng administrasyon itong issue na to hanggang sa makarating ang eleksyon. Gagamitin at gagamitin nila to. Ito talagang solid evidence to. Nakita si Representative Paulo Duterte at inamin naman niya na nangyari nga yung pangyayari na yon noong Pebrero. So, kahit siguro yung pinakamagaling na political advisor ang kunin niya para magtanong kung paano niya ilulusot to, mahihirapan. Mahihirapan. Maliban na lang kung sasabihin nilang yung ginugulpi nila kriminal. Pero magkaganon man yon, kung yun man ang sasabihin nila, hindi pa rin pwede dahil sino ang isang Congressman Duterte para manghimasok sa
ganong sitwasyon, di ba? I-enforce mo yung batas. Hindi po pwede yun. May mga taong gumagawa nun. At kung yun ay sasabihin nila na akto-akto na may nangyayaring hindi maganda, hindi pa rin niya may pagtatanggol ang kanyang sarili dahil kitang-kita sa video na yon na hindi lumalaban yung tao. Pero sinasaktan pa rin. So dapat siguro mapagsabihan ni BP Sara itong kanyang kapatid dahil pagka ganyan masisira ang pangalan nila. Masisira ang pangalan nila. Mas maganda siguro magpahinga muna siya sa sa political arena. Hindi ba? Sa politika magpahinga muna siya. Magpalamig muna siya dahil nakakasira ng imahe yung nakita natin na yon. So dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.